Paano kung hindi ko kayanan ang hulog? Baka bumagsak ang market. Sayang lang! Hey there mga ka-home buyers! Did you know that owning a home isn't just having a place to live? It's one of the smartest financial investment you can ever make. Why? Because a home builds you wealth while giving you stability and pride of ownership. Sounds exciting, right? But wait, what about the fears? Kailangan bang milyonaryo ka muna? Isang malaking misconception yan. Stick around because today, we'll break it all down. And I'll show you how to own your dream home step by step. Okay, let's break it down para talaga maintindihan nyo kung bakit ang bahay ay isa sa pinakamagandang investment na pwede ninyong gawin. Marami akong naririnig na tanong, sigurado ba talagang kikita ako? Hindi ba mas okay ang mag-rent? Paano kung bumaba ang presyo ng bahay ko? let's talk about the 5 biggest financial advantage of owning a home. Lahat ng yan, sasagutin natin ngayon. At syempre, bibigyan ko kayo ng real-life examples para mas maintindihan ninyo. Number 1, appreciation. Paano lumalago ang halaga ng bahay mo? Halimbawa, bibili ako ng bahay, pero paano ko masisigurong tataas ang presyo nito? Ang appreciation ay ang pagtaas ng halaga ng property mo over time. Historically, real estate prices tends to go up dahil sa demand, urban development, at inflation. Example, tumataas ang presyo ng property dahil sa development. Isipin mo na lang si Mark, isang OFW. Bumili siya ng townhouse sa Cavite noong 2015 sa halagang 2 million. That time, ang Cavite parang malayo sa city. Pero may balita na magkakaroon ng bagong expressway at train station sa lugar nila. Fast forward to 2025, at operational na ang expressway at may bagong malls malapit sa bahay niya. Ang dating 2 million na bahay niya, ngayon, ang market value ay 4.5 million na. Ibig sabihin, kahit hindi pa siya lumipat, kumita na siya ng 2.5 million sa property appreciation. Number 2, equity building. Kung magbabayad lang ako ng utang, paano ito naging investment? Good news! Ang monthly mortgage nyo ay hindi lang bayad utang. Parte nito ay mapupunta sa ownership mo. Ito ang tinatawag na equity. Example, parang pera sa bangko pero mas malaki ang kita. Si Carlo ay isang empleyado na bumili ng bahay worth 3 million. At nag-loan ng 90%, ang monthly amortization niya ay 18,000. Sa unang taon, halos 4,000 per month ang napupunta sa equity niya. Meaning, after 12 months, may 48,000 na siyang naiipon sa bahay niya. Fast forward, 10 years, may 600,000 na siyang equity. Number 3, tax benefits. Kung may utang ako, paano ba ako makakatipid sa tax? Isa sa pinakamalaking advantage ng pagiging homeowner ay ang tax deduction. Sa madaling salita, pwedeng bumaba ang binabayaran mong tax dahil sa mortgage interest at property tax. Halimbawa, bawas tax sa monthly mortgage. Si Lisa ay isang freelancer na bumili ng bahay at nagbabayad yearly ng 120,000 for mortgage interest. Dahil may tax deduction siya, nabawasan ng taxable income niya. Kaya imbis na magbayad siya ng 200,000 na tax, naging 170,000 na lang. Ibig sabihin, may 30,000 siyang natipid dahil lang sa tax deduction. Pera na pwede niyang gamitin sa ibang gastusin. Number 4, inflation hedge.
Paanong hindi ka tatamaan ng taas ng bilihin? Paano kung tumaas ang presyo ng lahat? Hindi ba lalong mahirap bumili ng bahay? Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero guess what? Tumataas din ang value ng bahay kasabay nito. Example, fixed mortgage versus tumataas na upa. Si Ben at si Rico ay magkaibigan. Si Ben bumili ng bahay na may fixed mortgage na 18,000 per month, while si Rico nagre-rent ng apartment worth 15,000 per month. After 5 years, si Ben parehas pa rin ang binabayad sa upa ng bahay dahil naka-fixed mortgage siya, which is 18,000 per month. Si Rico, nagbabayad na ng 25,000 per month dahil nagtaas na ng presyo ang landlord niya. Habang tumataas ang presyo ng bilihin, naprotektahan si Ben sa inflation, habang si Rico ay mas lalong napapagastos. Number 5, stability and security para hindi ka matanggal sa bahay mo. Paano kung mawalan ako ng bahay kung mag-rent lang ako? Na hindi ka mapapaalis ng landlord anytime. Ang pinakamalaking emotional benefit ng pagmamay-ari ng bahay ay ang peace of mind. Alam nyo ba na may isang bagay na laging pumipigil sa mga tao na bumili ng bahay? Kayo ba, anong pumipigil sa inyo na bumili ng isang bahay? Comment down below para makita natin kung ano yung mga bagay na pumipigil sa inyo. Nako, ang mahal niyan. Hindi ko afford. Person. Paano kung hindi ko kayanan ng hulog? Baka bumagsak ang market? Sayang lang. Relax lang guys. Tara, i-breakdown natin ang mga common fears and misconception about home buying. Kasi madalas, takot lang yan at minsan, kulang lang sa tamang impormasyon. Fear number 1. Aminin natin na pag nakita mo ang presyo ng bahay, mapapaisip ka, grabe, milyon-milyon eh. Sweldo ko pang kape lang. Pero alam mo ba, hindi mo kailangan bayaran lahat ng isang bagsakan. Maraming payment options na pasok sa budget mo. So instead na magbayad ka sa landlord mo, bakit hindi na lang sa sarili mong bahay? Pareho lang ang hulog mo pero dito may ownership ka. Fear number 2. Relax. Ang secret dito, financial planning. Kung kaya mo mag-Starbucks araw-araw, ibig sabihin, kaya mo rin i-budget ang monthly payment mo. Fear number 3. Hala, baka bumaba ang value ng bahay ko. Sayang ang pera. Guys, real estate is a long-term game. Hindi to gaya ng stocks na pabago-bago kada araw. Historically, property values go up over time. Halimbawa, dati may bahay ka sa Makati na worth 500k lang. Ngayon, 10M na. So, ang sikreto, hold on to your property at hintayin mo itong lumago. Chill lang. Totoo, may mga extra cost, pero hindi siya dapat katakutan. Kaya ang importante, may emergency fund ka at alam mo kung paano mag-budget. Hindi naman biglaan to, kaya kayang paghandaan. So guys, nawala ba yung takot nyo? Ang home buying ay hindi nakakatakot. Basta may tamang kaalaman ka at tamang mindset ka. Pero syempre, may mga important factors tayo to consider in buying home. Kaya dapat, informed ka. Number 1, market condition. Alamin ang trends sa real estate market. Number 2, down payment. The bigger the better. Mas maliit ang utang mo. Number 3, closing cost. Huwag kalimutang i-budget ang mga additional fees. Number 4, maintenance cost. Hindi mawawala ang repairs, kaya magtabi ng extra fund. Number 5, financial stability. Siguraduhin mong kaya ang monthly payment. Kung gusto mo ng mas malawak na kaalaman about sa mga nabanggit ko kanina, i-comment down below para sa next videos natin. So ano, ready ka na bang mag-invest sa future mo? Owning a home is not just a dream, it's a smart decision na magbubunga in the long run.
Stop renting and start building. Kung gusto mo ng guidance sa home buying process, scan mo yung QR code sa screen na nakikita mo. And I'll be happy to help you achieve your dream home. And remember, the best time to invest in a home is always now. See you on the next episode.